It's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. So ngayon guys, ay quick discussion lamang tayo. So ano ba yung i-discuss natin? Ang pag-uusapan lang naman natin or ichichika natin for tonight ay si tab offset at saka si in default. For sure, sa mga mahilig mangutang sa Pag-ibig Fund, tapos hindi pa updated ang loan remittance ng MPL or ng Calamity Loan, for sure, lagi ninyong naririnig si tab offset at saka si in default. Syempre, una muna si in default bago si tab offset. So, magkaiba po sila. Hindi po sila magkapareho, pero for sure, tandem yan dalawa, magkakambal yan para sa akin. Kasi, kapag sinabi natin na in default, ibig sabihin nun, yung loan remittance mo ay hindi ka updated sa yung pagbabayad. Meaning, meron kang mga buwan previously na hindi nabayaran. Okay? Kasi alam nyo, kahit nakabayad kayo currently ng 6 months sa yung MPL or sa yung Calamity, pero meron kang isang buwan na nakalimutan or 2 buwan, ay matatawag pa rin natin yan na lapses or in default. Kasi from the time kung kailan nag-start ang inyong first amortization, dapat nakapagbayad ka doon. Pero kung lumagpas ka, ay hindi pwede yun. Kasi hindi pwede may maiwan. Hindi pwedeng mag-lockdown ng payment. Okay? So, yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo naka-qualified sa pagre-renew ng loan. Halimbawa, meron kang MPL and then meron kang isang buwan na hindi nabayaran. Qualified ka ba para makapag-file ng Calamity Loan kahit magkaiba sila? Syempre, the answer is no. Kasi kailangan updated pa rin ang yung loan remittance sa yung MPL bago ka ma-qualified sa Calamity. As well as to Calamity Loan at saka si MPL. Kung halimbawa naman, nauna yung utang mo sa Calamity, tapos hindi ka pa nakapag-loan ng MPL and then nagbabalak ka na mag-loan, pero meron ka namang 2 months na naiwan sa Calamity Loan mo na hindi mo nabayaran. So, hindi ka rin qualified para makapag-loan ng MPL. Okay? So, ngayon naman, kailan papasok ito si tab offset? Si tab offset naman, papasok yan siya kapag halimbawa, yung loan in default mo ay pinabayaan mo. Hindi mo siya in-update ng payment. And then, hindi ka na din talaga, as in, hindi ka na din talaga nagbayad. Like, for example, ng 6 months and above. Ganon. Dahil nawalan ka ng trabaho or whatsoever. Ngayon, itong si tab offset, dyan siya papasok. Kasi nasa guidelines yan ng Pag-ibig Fund na kapag hindi tayo nakapagbayad ng sunod-sunod ng ilang buwan na diretso, ay matik yan magkuklose sa program nila or sa system nila na ang mangyayari ay mau-offset yung outstanding loan balance mo plus yung penalty doon sa yung contribution. So, lahat ng yun ay kukunin yun sa ating Pag-ibig contribution. Yun ang tinatawag na tab offset. Yung tab, tatandaan natin ang meaning nun, yung TAV, Total Accumulated Value ng ating savings, ng ating contribution. So, dun yun kinukuha. Kaya imagine, kapag ang loan mo ay pinabayaan mo, naka-in default na, and then hindi mo na binayaran, ay liliit ang value ng inyong Pag-ibig contribution. Kaya magkakambal para sa akin si loan in default at saka si tab offset. Okay? Yun lang yung discussion natin, 'di ba? So, super direct to the point tayo kasi ako sinisipon din ako, so ayaw ko magtagal dito sa pagdi-discuss. At saka syempre nagmamadali ako at pasensya na din pala dahil maingay ang ating background, dahil naglalaba ako. And then at the same time, ang ating electric fan ay naka-on dahil super hot. Okay, so sana guys ay nakatulong ang ating discussion for tonight sa inyo na magkaiba po si tab offset at saka si loan in default. Kapag meron kang loan in default, hindi ka pwedeng mag-loan. Kapag may tab offset ka, hindi ka rin pwedeng mag-loan. Okay? Ang tab offset, kapag ikaw ay nakabayad sa yung loan remittance ng less than 6 months, ay after 2 years po maglo-loan. Pero kung halimbawa, ang utang mo ay nakapagbayad ka naman ng 6 months and above, bago siya na-offset sa yung contribution, hindi mo na kailangan mag-antay ng 2 years para makapag-loan. Pero hindi kita mabibigyan ng a specific date
or month kung kailan ka magbabayad. Kasi po kay Pag-ibig Fund, office nyo mismo yan tatanungin kasi nasa program nila yan naka-record. Okay? So, thank you everyone! At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like ang ating video. Thank you everyone and God bless. Bye!